tinawag kami noon ni Bishop Ricardo na maging deacon. Tinawagan kami before that na kung a-attend kami ng misa ng umaga. And then, nung nandito na kami, hindi ko alam na yun pala. Papapuntahin kami sa harap, tapos sasabihan kami na magiging deacon daw kami. And we are given 1 year to decide kung magiging deacon, kung tatanggapin namin. Siyempre, tatanggapin namin, nasa harap kami ng maraming tao. Nakakahiya na mag-hindi, no? Mag-hindi. Tapos nung magiging pari naman, this time, personal ako sinabihan ni Bishop Romijon. So, wala nakakaalam. But still, I said yes. Total, marami naman kaming pare. Marami akong kasama. But what if may nagsabi sa inyo, no? That you have great future in the church. And then, eto yung gagawin nyo. And yung gagawin nyo na yun is parang masyadong malaki para sa, kumbaga sa iniisip mong kakayahan mo. Parang hindi mo kayang gawin. Pero ito yung pinapagawa ng Diyos. Will you say yes? Sa gospel natin ngayon, si Mary, nagpakita sa kanya yung angel and sinabihan siya na she will bear in her womb the Son of God. No? And ito yung description ng angel sa tungkol kay Jesus Christ. He will be great and be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David. He will reign over the house of Jacob forever. His kingdom there will be no end. So ganong kabigat yung dadalhin ni Mary. Kumbaga, aalagaan niya sa kanyang womb yung Son of God, yung maghahari sa Jacob, no, sa Israel. Magiging hari. Ganon kabigat yung dadalhin niya. So, ibig sabihin, she has to be very careful. No? Ganon kabigat yung trabaho na dadalhin niya. And yung thought na aside sa trabaho, yung being ni Mary, yung future niya. Nung tinawag kami maging deacon, iniisip ko na mag-abroad ako. Before ako tinawag na maging deacon, nagpaplano na akong, pinag-iisipan ko na mag-abroad ako. Pero nung tinawag kami maging deacon, tinanggal ko na yung plano na yun. Yung future ni Mary, may mga future siya, may mga iniisip siya na magiging, gagawin niya siguro. Pero dahil sa trabahong to, she has to cancel all of those. And also yung fact na she is betrothed to Joseph. And mabubuntis siya na hindi siya kasal. Meaning, sa mata ng mga tao, sa mata ng mga tao sa paligid niya, she has committed an adultery. And if you committed an adultery, you will be stoned to death. So yung bigat ng trabaho plus yung future niya, yun yung iniisip niya ngayon. But she said yes. Si Mary, she's just an ordinary woman.
And makita natin sa Bible, puro ordinary lang na tao, maliliit lang na tao ang ginagamit ng Diyos para gawin yung napakalaking trabaho. Si David, siya yung bunso sa kanilang magkakapatid. And nung inanoint siya ng prophet to be the next king, maliit pa lang siya. No, he's just teen. And yung mga kuya niya, puro mga malalakas na mga tao. Si Gideon, he's from the smallest tribe, and even sa tribe niya, galing siya sa smallest family. And God used him para sa isang mighty works, no? And so is Mary. Sa nabasa ko, she's just 12 to 14 years old. Ganon lang siya. But God used her para sa isang napakalaking trabaho. Tayo, kaya natin yung ganong trabaho. Yung malaking trabaho. I believe we can. Kaya natin. Because we have a great God. Si Mary, hindi na niya siguro inisip yung laki ng trabaho or yung being niya. Ang iniisip niya, meron siyang malaking Diyos. She has a great God. Kaya kayang-kaya niyang gawin ang pinapagawa sa kanya. She didn't know na yung future. She didn't know na may mga suffering palang kasama. No? Ang bigat siguro nun kay Mary na nakikita si Jesus Christ suffering on the cross. But Mary didn't know that. All she knows is that she has a great God. Each of us are like Mary. Simpleng tao lang. Sino ba tayo? But the thing is, we have a great God. So pag tinawag tayo ng Diyos to do something for Him, allow Him. Let Him do great works in you. Kasi tayo napakasimple lang. But if we allow God to do great things for us, if we allow God na gawin yung pinapagawa niya, just like Mary, we will also be great. Si David, he is great. Si Gideon, ganun din. Yung mga tao dito yung mga saints, yung mga tao dito sa Bible that God used, they became great. Ganun din tayo. Kaya let us allow God to use us para sa kanyang kaharian. And ito yung napakaganda ng sinabi ni Mary. Ito yung response niya, "Behold the maidservant of the Lord. Let it be to me according to your word." Nung binabasa ko to, parang katunog siya nung prayer din ni Jesus Christ. "Not my will, but yours be done, Father." Kung ano yung will ng Diyos, yun yung matutupad sa buhay ko. Hindi na yung gusto ko. Ganon din tayo. Each of you, may plano yung Diyos sa inyo. Each one of us, may pinapagawa ang Diyos sa atin. Medyo malaki yun. Medyo malaki yun sa tingin natin. Pero kaya natin yan because we have a great God. So let this be our prayer. Let it be to me according to your word. Amen? Then the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Please stand.